A Day in My Life as a High School Student. Ito nga po guys, hindi nga po kami pumasok ni Yael dahil biglaan po ang alis ng papa ko papuntang ibang bansa. Ngayon nga po alis niya na po at ihahatid po namin siya papunta sa airport. Pero bago po umalis, naglambingan at kulitan po muna kami. Pati mga isda po ni papa nilalaro niya dahil mamimiss din po niya sila. Ang cute nga po ng mga glowfish namin guys. Makikita nyo nga po dito na niyayakap na po ni Papa si Yael. Sobrang mamimiss po kasi nila ang isa't isa, lalo na po ang panguhuli ng gagamba tuwing gabi. Dumating na nga po dito guys yung inarkilang sasakyan na maghahatid sa airport, kaya nagpicture-picture na po muna kami kasama si Lola bago umalis. Eto na nga po guys at niyayakap po ulit ni Papa si Lola. At pagkatapos po nun ay nilabas na po namin yung mga bagahe niya po at dinala na dun po sa kotse dahil aalis na po kami. Dito nga po sa part na ito ay bumabiyahe na po kami. Ito na nga po yung itsura ko nung bumabiyahe po kami dahil nahihilo na nga po ako. Tapos hindi ko rin po alam nung mga time na yan na binibidyohan po pala ako ni mama. Pero napansin ko rin naman po. Dumaan nga po kami ng SCM para po kunin yung ticket ni Papa at iba pa po niyang kailangan na dokumento sa kanyang pag-alis. At kami naman po ni Mama ay nagantay sa Ayala Mall na katapat naman po ng SCM. Dumiretso nga po kami ng CR para po mag-ayos ng aming buhok. Pagkatapos po akong talian ni Mama ay naglakad-lakad po muna kami. Tapos nakita po namin itong Art Circle Gallery. Ang gaganda nga po ng mga painting dito eh. Dito naman po guys ay nag-feeling model muna ako. Parang Catriona Gray. Joke lang! Kaso hindi katok ang nagawa ko guys eh. Para akong may susugurin sa lakad ko. Pagkatapos po namin mag-picture-picture doon ay naglakad-lakad po muna kami hanggang sa makita po namin yung Filipino Village. Kaya po pala ito tinawag na Filipino Village ay dahil po sa mga gawang Pilipino na binebenta po nila dito. Tulad ng mga kasangkapang gawa sa kahoy o ratan, hinabing abaka at iba pang yari sa kamay o inukit na laruan. Nakaraniwang makikita sa mga kanayunan ay gawa sa mga katutubong hilaw na materyales. At dahil nga po magpapasko na, ay syempre hindi po mawawala ang mga parol na gawang Pinoy. Pagkatapos po namin pumunta dun sa Filipino Village, ay nagkita na po kami nila Papa at dumiretso na po kami sa time zone. At ang una nga pong nilaro namin doon ay yung parang 3D game guys. Yan nga po, sinuot na nga po namin. Ang pinili nga po naming laro dyan ay yung roller coaster. Dapat nga po talaga ay horror po yung pipiliin namin dyan. Pero natatakot po yung kapatid ko. Kaya yung roller coaster na nga lang po ang pinili namin. At dumiretso na nga po kami sa snapshot photo booth para po magkaroon si Papa ng picture naming apat na ididikit niya po sa loob ng kabina niya. Tawa nga po kami ng tawa dyan dahil may nakapikit, hindi nakatingin, pero sobrang na-enjoy naman po namin yung photo booth guys. Pagkatapos nga po namin mag-photo booth ay kumain po kami sa isang restaurant. Magbe-birthday na din po kasi si Yael kaso biglaan nga po ang alis ni Papa, kaya ngayon na rin po namin isi-celebrate ang birthday ni Yael. Kain po tayo guys! Iba-vlog ko na lang po sa susunod yung ginawa po namin sa birthday ni Yael. Eto na nga po guys at pabalik na nga po kami sa sasakyan para po ihatid na talaga si Papa sa airport. Malapit lang po kasi ang airport sa SCM. Kaya po saglit lang po at nandun na po kami. Nung nasa airport na nga po kami ay doon na po talaga ang malungkot na part at naiyak na naman po si Papa at Yael. Sobrang lungkot po talaga na kailangan pa pong umalis ni Papa dito sa bansa natin para magtrabaho sa ibang bansa. Kahit na meron namang trabaho dito na pwede kaming magkakasama. Pero naiintindihan ko po kung bakit yun ang pinili niyang trabaho. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sakripisyo mo po sa amin nila Mama. Alam ko pong mahirap magkalayo pero kinakaya niyo po para sa amin ni Yael. Para sa pamilya po natin. Love you pa, sobra.
Para naman po makabawi kami sa mga sakripisyo niyo po nila mama, ay mag-aaral po kami ng mabuti at tutulong sa mga gawaing bahay. Shoutout nga rin po pala kay Mami Ani na OFW din po. Ingat ka po dyan palagi, alagaan mo po ang sarili mo. Thank you and we love you! Saludo po talaga ako sa mga OFW na tulad po nila Papa at Mami Ani. Dahil kahit mahirap po magtrabaho sa ibang bansa at malalayo po sila sa pamilya nila, ay kinakaya po nila. At syempre, saludo din po ako sa mga magulang na nandito lang din po sa ating bansa, na nagsasakripisyo pong buhayin ng kanilang mga anak at pamilya. Kaya maraming salamat po sa mga magulang dyan at dapat alagaan nyo rin po ang inyong mga sarili. At huwag nyo rin pong pahirapan ang inyong mga sarili. Kung pagod na po kayo ay magpahinga din po kayo. Diba nga po may kasabihan tayo na lahat ng sobra ay nakakasama? Kaya wag nyo po i-overwork ang sarili ninyo dahil hindi po kayo robot at kailangan nyo din po ng pahinga. Mag-enjoy din po kayo paminsan-minsan at higit sa lahat, huwag po nating kalimutan magpasalamat kay Papa Lord sa mga biyayang ibinibigay niya po sa atin araw-araw. Bye na pa, mamimiss ka po namin, ingat ka po palagi, alagaan mo po sarili mo, we love you! At yun nga po guys, nahati na po namin si Papa at pauwi na po kami, kaya hanggang dito na lang po. See you on my next vlog, Vlogadag!